Sa mundo ng basketball, may mga pangarap na hindi basta-basta nawawala kahit gaano kahirap, kahit ilang beses kang madapa. Isa sa pinakamalaking pangarap ng Philippine basketball sa nakaraang mga taon ay ang pangarap na makapasok sa NBA, si Kai Sotto. Ngayon may balita na gusto niyang subukan ulit ang NBA Summer League sa July. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit gusto kong suportahan ang pangarap ni Kai Sotto na makapasok sa NBA. Ngunit bakit kailangan din nating harapin ang realidad ng modern basketball at kung ano ang mas realistic na path para sa kanyang career ngayon. Ito ang real talk tungkol sa NBA dream ni Kai Sotto. Pero ang mas malaking tanong ngayon, makakatulong ba talaga sa career niya ang Summer League? Magagawa na ba niyang makapasok this time? Or would it be better for him to play for Gilas Pilipinas in the third window first and show his true level on the international stage? Dahil minsan sa basketball, hindi lang mahalaga kung gaano kalaki ang pangarap. Mas mahalaga kung ano ba talaga ang hinahabol mo. Ang simpleng makapasok sa NBA or ang maabot ang full potential mo bilang isang basketball player. Para sa akin, walang masama sa pangarap. Kung pangarap ni Kai Sotto ang makapasok sa NBA, dapat lang nasuportahan natin yon. Hindi madaling maging isang 7'3" Filipino player na may dalang pangarap ng buong bansa. Pero dito papasok ang isang mahalagang bagay na madalas hindi napapansin dahil sa excitement, ang realidad ng NBA ngayon. Kung mapapansin ninyo, ibang-iba na ang NBA ngayon kumpara sa dati. Hindi na ito ang NBA nung early 2000. Hindi na ito ang panahon ng traditional big man basketball. Nung panahon ni na Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Yao Ming, Dwight Howard, Kevin Garnett at Pau Gasol, ang basketball noon ay umiikot sa mga big man. Kung doon naglaro si Kai Sotto, possible talaga na may mga teams na magka-interest sa kanya. Pero ang problema, hindi na yon ang era ng NBA ngayon. Sa nakaraang mahigit isang dekada, may isang player na talagang nagbago ng basketball. At iyon ay si Stephen Curry. Sa loob ng halos 13 years, binago niya ang paraan ng paglalaro sa NBA. Dahil sa kanyang shooting, lumawak ang spacing ng court, dumami ang 3-point attempts at naging mas mabilis ang pace ng laro. At dahil dito, nagbago rin ang roles ng mga players. Ngayon sa NBA, ang small forward ay nagiging power forward, ang power forward nagiging center, at ang center kailangan marunong mag-switch sa perimeter. At ang pinaka-importanting strategy sa modern basketball, pick and roll. Sa pick and roll, madalas na pinupuntirya ang pinakamabagal na defender sa court. Kaya kung ang big man ay hindi mabilis sa lateral movement, automatic siyang magiging target ng opensa. Ito ang dahilan kung bakit ngayon sa NBA mas pinapahalagahan ang speed, switching defense, perimeter shooting. At dito nagiging mahirap ang sitwasyon para sa isang traditional big man. Ang NBA ngayon ay nasa tinatawag na small ball era. Hindi ibig sabihin nito na walang big man. Pero ang mga big man ngayon kailangan ay mabilis, versatile, kayang mag-defend sa perimeter. May maling akala ang ilan na dahil sa small ball era, hindi na mahalaga ang height sa basketball. Pero kailangan natin itong itama dahil may mga perception na hindi ganap na tama tungkol dito. Ang totoo, hindi kailanman nawala ang halaga ng height sa basketball. Ang nagbago lang ay ang role ng mga matataas na players. Sa modern basketball, ang mga big man ay hindi na lang basta rim protector sa ilalim. Kailangan na rin nilang maging versatile, mas mabilis, at may kakayahang maglaro sa perimeter. Small ball did not remove height from basketball. It simply demanded more skill from tall players. Kaya makikita ninyo na ang mga centers ngayon ay parang hybrid players. Center na kayang mag-dribble, center na kayang mag 3-point shot. Samantalang si Kai Sotto ay isang finesse big man na nasa gitna ng traditional at modern big man. May size at touch sa loob pero hindi pa ganap na modern big dahil kulang pa sa outside shooting. Si Kai ay magaling sa rim protection, hook shot at inside scoring.
Pero sa modern NBA, hindi na sapat yon. Minsan sa sports, malaki ang epekto ng timing. Kung si Kai Sotto ay naglaro sa NBA 20 years ago, na big man's game pa ang uso, posibleng may mga teams na mag-interest sa kanya. Dahil noon ang NBA ay big man dominated league. Pero ngayon, guard-centric na. Ang laro ay umiikot sa ball handlers, shooters, fast decision making. Kaya kahit maraming potential si Kai, hindi talaga tumatama ang kanyang style sa current era ng NBA ngayon. May isa pang realidad na kailangan nating harapin. Si Kai Sotto ay galing sa ACL injury. At sa NBA, napakasensitibo ng mga scouts pagdating sa injuries. Dahil ang ACL injury para sa isang 7-foot player ay hindi simpleng bagay. Automatic na tatanungin ng scouts kung kumusta na ang mobility niya, kung bumalik ba ang explosiveness niya, at kung kaya pa ba niyang maglaro sa isang high-paced system. Kung nung bata-bata pa siya at mas healthy siya ay wala pang team na talagang nag-commit sa kanya, mas lalo itong magiging mahirap ngayon. Ito ang mga bagay na madalas hindi sinasabi sa fans. Pero ito ang mga bagay na tinitingnan ng NBA scouts. Kung titingnan natin ang development journey ni Kai Sotto, may isang bagay na kapansin-pansin. Hindi siya nagtatagal sa iisang team o system dahil palagi siyang lumilipat ng team at development program mula Australia, G-League Ignite hanggang Japan. At sa development ng isang basketball player, napakahalaga ng stability. Kaya sa kaso ni Kai, hindi lang talent ang usapan. The real question is whether he has had the right environment to develop consistently. Kung tatanungin ako kung ano ang pinakamagandang gawin ni Kai ngayon, simple lang ang sagot ko. Magstay muna siya sa B-League. Ang Japan B-League ay isa na sa pinaka-organized na liga sa Asia. A good environment para sa development ng isang player. Kung magstay siya doon, makakakuha siya ng consistent minutes, mas magiging stable ang role niya, mas mabubuo ang kabuuan ng laro niya, at higit sa lahat, diyan niya talaga makikita at maaabot ang kanyang full potential. Dahil kung sakali mang makapasok siya sa NBA, matitiyak ba nating makakapaglaro siya doon? O mauupo lang siya sa bench kada laro? Katulad ng nangyari sa kanyang Summer League stint dati. Kasi kung ibe-bench ka lang sa Amerika, whether Summer League man o NBA, babagal ang development mo. Instead of getting closer to your full potential as a player, it could actually get delayed even more. At sa edad na 23, the most important thing for Kai right now isn't the league logo or just making it to the NBA roster. It's finding the place where he can truly grow as a basketball player. Sa panahon ng basketball ngayon, wala nang shortcut. Kailangan mong pagtrabahuhan ang lahat. There is no easy way. Isang magandang halimbawa nito ay si Yuki Kawamura. Bago siya napansin ng NBA scouts, ay naging rookie MVP muna siya sa B-League. Naglaro siya sa national team ng Japan, nag-perform siya sa FIBA World Cup at Olympics. Doon siya napansin ng scouts, hindi sa Summer League, kundi sa actual high-level competition. Para sa akin, ito ang pinaka-realistic na path para kay Kai Sotto. Masakit man isipin at sabihin, pero maaaring ito na ang pinaka-practical na paraan para makapasok siya sa NBA. Dahil sa liga na yon, hindi sapat ang potential lang. You have to prove that you're already a complete player before they give you a real opportunity. Una, kailangan muna niyang i-dominate ang Asia. Kapag kaya mong dominahin ang B-League, FIBA Asia, World Cup, at kung sakali ang Olympics, automatic na mapapansin ka ng NBA scouts. Hindi mo na kailangang maghabol sa kanila. Sila na mismo ang lalapit sa'yo. Bata ka pa Kai, tulungan mo ang Gilas makapasok sa World Cup at pagkatapos ay Olympic slot. Dahil ang Olympics ay hindi lang isang torneo. Ito ay pangarap na matagal nang hinahabol ng Philippine basketball at ng mga Filipino basketball fan. Isang pangarap na hindi natin alam kung makikita pa ba natin sa lifetime na ito. Kasi kung papasok ka sa NBA na hindi pa fully developed, may isang delikadong bagay na maaaring mangyari. Sabihin na nating makapasok si Kai sa NBA. Pero kung ang mangyayari ay ganito, bench player, DNP, garbage minutes, ano ang mangyayari sa development niya? Titigil ang progress.
At bukod doon, may isa pang mas masamang epekto, confidence loss. Dahil sa NBA, kapag hindi ka ginagamit ng coach, napakabilis mawala ng momentum ng isang player. Kaya para sa akin, mas mahalaga ang isang bagay, playing time. Dahil sa playing time ka talaga nag-i-improve, hindi sa bench. The greatest achievement for Kai Sotto isn't just making it to the NBA. Ang tunay na tagumpay ay maabot niya ang kanyang full potential bilang isang basketball player. Na makita natin siya na mas malakas ang katawan, mas proportional ang galaw, may reliable perimeter shot, and the ability to knock down 3-point shots. Dahil kapag na-master niya ang mga bagay na iyon, kahit hindi man siya makapasok sa NBA, magiging elite player pa rin siya sa world basketball. Sa huli, mahalaga ang pangarap, pero mas mahalaga ang development. Kung nais ni Kai Sotto na subukan ang Summer League, suportahan natin siya. Ngunit sana, sa mga susunod na hakbang ng kanyang karir, piliin niya ang path na tunay na magpapalakas at magpapalago sa kanyang laro. Dahil sa modern basketball, hindi sapat ang pangarap. Kailangan mong paghirapan ang bawat hakbang. At kapag dumating ang araw na maabot ni Kai Sotto ang kanyang tunay na potensyal, NBA man o hindi, hindi na mahalaga ang liga o ang logo sa jersey. What matters is that he has proven to the world that a Filipino can stand tall at the highest level of basketball.